Humarap sa pagdinig sa Kamara sina DOTC Secretary June Abaya at ang General Manager ng MRT na si Roman Buenafe. Tanong sa kanila ng mga mambabatas, bakit lagi pa rin nagkakaberya ang MRT kahit nagtaas na ng pamasahe? Mula sa Batasang Pambansa, may ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? Rafi, ipinaliwanag ni MRT General Manager Roman Buenafe sa kanyang pagharap ngayong umaga sa House Committee on Metro Manila Development ang dahilan kung bakit nagkaroon muli ng aberya sa MRT kaninang umaga. Anya may nakitang sira sa rail track ang kanilang mga tauhan. Dahil dito, kinailangang pababain sa Bonnie Avenue Station ang mga pasahero ng tren habang isinasaayos ang rail track. Ikinakulot ng noon ng mga mambabatas ang panibagong pagkasirang ito. Bagaman napakalaki kasi ng pondong ibinigay sa pagsasaayos ng MRT, bakit daw patuloy pa rin ang kabi-kabilang pagkasira? Nagtaas na raw ng pamasahe pero palpak pa rin ang serbisyo. Ilan ang mga ito sa itinanong kay Buenafe at DOTC Secretary Joseph Abaya sa pagdinig. Ngayon lang nakadalo si Abaya sa hearing dito sa Kamara matapos ang ilang imbitasyon mula sa komite. Sa kabuuan, ayon kay Senior Deputy Minority Floor Leader Representative Nery Colmenares, 3.8 billion pesos ang pondong naibigay sa MRT mula sa General Appropriations Act ng 2015 at Supplemental Budget ng 2014. Dahil dito, walang dahilan para magpatuloy ang pagkasira ng MRT. Pero ayon kay Abaya, kulang pa raw ang pondong ito para sa pagsasaayos ng signaling system, rail tracks at iba pang pasilidad. Anya, sa ngayon, tuloy-tuloy naman ang kanilang mga proyekto. Naghahanap pa rin sila ng bagong maintenance provider dahil nais na nilang mapalitan ang Global APT. Kung magpapatuloy raw ang kumpanya ito, magpapatuloy din ang mga pagkasira. Ang problema, nagkaroon ng dalawang failure of bidding para sa kontrata ng maintenance, kaya't nakikipag-usap pa ang ahensya sa ibang pribadong opisina. Tuloy rin daw ang mga negosasyon para mabili na ng gobyerno ang MRT na pagkatapos ay ipapabid out sa pribadong sektor ang maintenance at operations. Tiniyak naman ng DOTC na masisimula na ang konstruksyon ng MRT-7 sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Tatakbo ang MRT-7 sa Camanaba area at sa ilang bahagi ng Quezon City. Bagaman sinabi ni Abaya na sinisiguro nila ang kaligtasan ng mga pasahero ng MRT, duda pa rin ang ilang mambabatas lalo't nagkaroon nga muli ng sira kanina. Hinihingi nila ngayon sa mga opisyal ng MRT at DOTC ang breakdown ng pondong ibinigay sa MRT. Kailangan na raw madaliin ito dahil nasa 500,000 katao ang sumasakay sa MRT araw-araw. Yan muna ang latest mula dito sa Kamara. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Victoria Tulad.